Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. And kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan subscribe. And thank you so much sa mga nag-support. And may ano tayo ngayon, may subject. May interview tayo ngayon na isang kaibigan na isang mandirigma na ngayon dito sa Macau. Ayan. Hello guys, nandito ako ngayon sa isang lugar na hindi nyo alam. And hidden place. Yes, kami lang nakakalam ng kasama ko ngayon. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. And welcome sa YouTube channel ko, sa Kamutika TV. And for today's video, may interview tayo ngayon na isa nating kaibigan na nagtrabaho na siya dito before sa Macau, and then bumalik siya ulit dito sa Macau para maghanap ng trabaho. And may mga tatanong lang tayo sa kanya kung ano ba ang mga experience niya ngayon, ano na ba yung mga kalakaran dito sa Macau, kasi ngayon bago na ulit eh. Kaya kailangan natin malaman based on sa experience niya ngayon na nag-walk-in siya. Ayan. Hello sir. Ayan, isa natin siyang subscriber and tatanungin natin siya. Sir, ano bang experience mo ngayon sa pagiging mandirigma dito sa Macau? Ano bang experience mo sa araw-araw mo na pag-alis? Ngayon pag-apply ngayon mahirap, di katulad dati kasi 2012 pa ako dito eh. Tagal na pala sir. Nung una madali lang, wala pa nga yung mga agent na yan eh. Kasi ngayon na yung mga agent naglabasan. Walang bayad yung mga agency, wala lahat. Dati yung mga agency pumupunta sa San Malo. Sila mismo naghahanap ng tao. Sarap pala dati sir nung ano? Oo, ngayon natuto na kasi siyempre may mga katulong sila mga Pinoy na nila na hindi nila alam na yung mga Pinoy hinihinga ng pera yung Pinoy. Siyempre walang alam yung agency. Siyempre mga agency walang alam yan. Yung galing itong katulong ko, nakakatulong sa amin. Walang alam yan mga agency, di ba? Ganun na kahirap ngayon. Naglipa na yung mga yan. Yung ano sir ngayon, yung based sa sa experience mo ngayon, sa mga narinig mo, magkano yung pinakamalaking placement na narinig mo ngayon para alam ng mga viewers natin, para hindi sila magulat, at least alam nyo yung mga placement na ngayon dito sa Macau? Pinakamalaki na narinig ko 32,000. Alang yan na yung laki. MOP, dyan sa may ano bang agency to? Paano? Ang laki sa mukha hanapin yung 32. Ano bang dito sa may Paichiki? Basta alam mo, pagkakalam ko 32,000. Mayroon din ako dati narinig na nakasabay ko sa bus dati. Tingin ko doon din yun sa agency na yun. 29,000. Cleaner. Sabi ko, nakalimutan ko lang yung pangalan ng cleaning company. Sa ano ata yun? Sa Paichiki? Paichiki, parang Paichiki yun, nata. Sa Paichiki, kulay-pula yung uniform. Oo, yun. Kulay-pula, residential, grabe, laki ng mahingin. Laki yan. Saan mo hagilapin yun? Kaya nga, na-interview ako doon dati. Siyempre, nag-tryout ako. Tanggap naman, kaso nga lang nung placement na nagulat ako 32. Ang laki yan. Kanila na yung 32 nila. Saan mo hagilapin yung 32? May OT naman daw. Kahit may OT ka, di yung pa rin yun, ang laki pa rin. Ang laki. Mahirap yan kasi yung, di ba, ang laki ng placement mo. Tapos bigla ka pala sa visa. Yung 3 months lang visa mo. Ayun yung mahirap. Mahirap ngayon mag-apply kasi tapos hindi ka pa i-renew. Di ba? Dati, yung mga Dropbox na yan, hindi na pupuno yan. Pero ngayon? Ngayon, grabe. Maapaw na yung Tsaka, hindi ako nagda-Dropbox. Kasi tinatapon lang yan paghapon. Ano bang mga nangyayari dyan sa Dropbox na yan? Yeah, ginagawa na ng scratch paper, kaya kinikilo. Grabe naman. Ganyan yan. Dati kasi wala pang Dropbox. Kaya sabi nga sa'yo, sila lumalapit sa tao. Laki na talaga ng placement. Yun ang problema guys, yung makahanap ka ng trabaho. Yung problema mo trabaho, tapos akala mo okay na. Pag hanap mo ng trabaho, yung problemahin mo na naman na isa, yung pang placement naman. Dati pag nagpasa ka sa asahan mo 1 week may tatawag na eh. Pero ngayon sir, anong interview ngayon talaga? Tatlong balikan na ng Thailand, wala pa rin. Yun ang mahirap. Tulad ko, nagagaling na akong Thailand. Ayan, galing na siya ng Thailand.
Kasi ano na, yun, hindi tayo pinalad sa isang hotel. Medyo na politika tayo doon, napaginitan. Kaya, sinumpa ko rin sa sarili ko na ayoko na mag-direct kasi pag direct ka, iisa lang yung pinapasukan mo eh. Hindi ka tulad ng agency. Pag agency, maraming hawak yan. Pag ginayawan ka ng hotel, pwede kayo lipat. Diba? Galing ka doon, diba? Tama, tama. Paano pala sir yung ano, yung pagkakaiba ng agency tsaka, guys, makinig kayo kasi para alam niyo yung pagkakaiba ng agency tsaka direct. For example, nandun ka sa agency, pag tinanggal ka, anong pagkakaiba nila? Ang direct, hotel, Venetian, ganyan. Pag tinanggal ka dyan, hindi ka nila nagustuhan, meron silang probation eh. Meron silang probation ng 3 months o kaya 2 months. Pag inayawan ka nila, wala na, uwi ka na ng Pinas. Bibili ka nila kagad ng ticket. Ay, oo. Hindi ka tulad ng agency, pag 2 months, inayawan ka ng hotel, ililipat ka lang ng ibang hotel o kaya ibang assignment. Tsaka ganyan sa ano, tsaka sa direct, hindi nila sasabihin na tatanggalin ka nila, bibiglayin ka. Biglaan. Yun yung mahirap pag ganyan, yung di mo pinaghandaan, ano? Tsaka mas maraming kupal dyan sa direct kaysa sa agency. Ay, okay. Number 1, Pilipino. Ayun yung mahirap talaga pag Pilipino kasama mo. Mas maganda pa Chinese, di ba, sir? Experience. Pag nagsama pa yan, di malala. Experience namin yan, guys, yung kasama Pilipino. Mas okay pa yung ibang lahi kasama mo sa trabaho. Walang ano doon eh. Walang alam mo yung issue, di ba? Tsaka yung mga bago nag-a-apply, yung sinasabi nila na hindi, kaya ko yan. Kahit ano gagawin ko, magkatrabaho lang. Siguro. Naranasin mo magtabas ng damo sa gilid ng bundok. Yan ang mahirap. Ito, naranasin mo kumuha ng patay. Ayan, trabaho nito dati kasi kasama ko sa trabaho to. Ang trabaho nito, kumukuha ng patay yan. Kaya nyo ba sikmurahin nyo, hahawa kayo ng patay. Daming experience namin dito magkasama, guys. Dito sa Macau. Kala nyo, naging ano to, Undertaker to eh. Sila tagakuha ng patay sa santing. Yan ang trabaho. Yan guys, makinig kayo sa mga luma dito sa Macau kasi based on experience yan. Matagal na namin na-experience yan. Kaya yung mga bago dyan, makinig kayo. Kasi para sa inyo yon. Kaya yung mga nagbabayad ng mga 21, to susuko kagad, mag-isip-isip kayo, sayang yung pera nyo. Tama, totoo yan. Yung porkit mahirap yung trabaho, mag-resign na. Yun ang pinili nyo eh. Tama. Hindi nyo lahat ng ina-applyan dito, hindi nyo ni-expect kung ano yung talagang trabaho. Tama, totoo yan. Kasi basurero ka. Misa maglilinis ka ng kanal. Tama. O kaya magtatabas ka ng damo. Diba? Tsaka yung, tatanim kayo ng puno sa bundok. Yung ini-expect kasi nila, pag nag-apply sila ng agency, cleaner na agad. Cleaner, hindi. Tulad ko, may isa ako agency na in-applyan, cleaning company. Butang na, nagtatabas kami ng damo. Dahil mga napapatay na ahas eh. Alam mo yung bakanting lote na puno-puno ng mga puno tsaka damo. Matuklaw ko ng ahas. Wala na, pauwiin ka na nun. Tsaka init. Init, terkang araw nun. 35 degree, wala sisilungan. Hirap niya, sunog ka nun. Sunog. Yun ang ini-expect ko, cleaner, pero hindi pala, di ba? Yan guys, wag nyong i-expect na pag nag-apply kayo sa agency, kung anong gusto nyong trabaho, yun ibibigay sa inyo. Hindi ganun. Yung agency, yung mamimili kung anong trabaho na available sa'yo, available na quota, hindi ka pwede mamili. Tsaka kahit may experience tayo, yung mga bago nag-a-apply dito, tingin ko, yung mga pera yan eh. Yun ang lamang nila sa atin. May mga pera sila. Kahit wala sila experience, may pera. Ganun man dito, di naman talaga kailangan ng experience dito eh. Basta may pera, no? Hindi ka tulad sa Pinas na nag-a-apply ka, kailangan experience. Kaya mag-atrabaho, di mo mag-experience. Tama. Dito kasi walang discrimination. Yun ang maganda kasi dito, di ba? Walang college level, walang ano dito yung requirements na kailangan tapos ka ng ganyan. Kahit nga grade 1 pwede. Kahit manager ka sa Pinas, basta punta ka rito, magkukustos ka ng kubeta. Tandaan nyo yan. Yan, walang ano dito, diskriminasyon. Walang ano dito placing personality, di ba? Yun ang kagandaan din sa Macau. Kaya yung mga supporter mo, mga subscriber. Yung nagbabayad ng malaki tapos susuko after 2 months. Manginayang ka sa pera nyo. Sayang. Basta po parang yakuza yan. Basta pumasok ka, wala ka ng lalabasan. Tama. Tatagay mo talaga. Silang mamimili ng trabaho. Sa hirap ba naman maghanap ng trabaho ngayon tapos pag nandyan na sa'yo, susukuan mo, di ba? Wala kang malaki sahod sa malaki. Kaya sa Thailand, tayo naman, yung mga nag-Thailand na dyan, di ba? Bumalik dito.
teacher ka, tapos ang sahod mo 20,000. Ay, naku po. Ang baba, ano? Diba? Makaw ka na. Mag-cleaner ka na lang dito. Mas malaki pa, ano? Ako pa, diba? Mas sa bahay. Mas malaki pa nga sa bahay. Sa bahay, diba? Oo, sa bahay ka na lang. Kung... dito, may sumasahod na 7,000 sa bahay. Eh doon, magkano, diba? Yun guys, yun kagandaan dito sa Macau at mga pangit din sa Macau. Kaya makinig kayo sa mga advice namin kasi based on experience yan. Tsaka sir, paano pala yung ano, yung pagbibigay ng mga, for example, may mga place, inalok na sila ng placement, paano ba yun, yung magbibigay ka ba agad do ano? Kasi may mga nag-aalok kasi na, bibigyan kita ng trabaho, pasok, bibigyan kita ng trabaho, magbigay ka ng ganito, tapos may trabaho ka na. Number 1, huwag kayo magbibigay sa Pinoy. Yun, isa yun. Ano lang yan eh, kumbaga laway lang po na ng mga yan. Oo. Pag hinatid kayo sa agency, kailangan ihatid kayo dun sa talagang agency. Doon kayo magbabayad. Yung talagang paano sir yung sa mga park lang iabot? Hindi, hindi nagkatiwala ro, marami na kasi karamihan niya sugarol. Oo, yan mahirap dito eh. Mga sugarol niya, kaya desperadong makakuha ng pera. Diretso sa Ponte 16 yan. Sa mga casino, ano? Sa mga casino. Eh paano, wala na, pag nibigay mo na yung pera, wala na, huwag yung magbibigay sa Pilipinas. Installment na yun. Kasi yung mga yan, nagtatrabaho lahat siya sa bahay. Wala namang mga tinapos din yan eh. Oo. Mga ano lang yan, mga katulong ng mga amo nila na may agency. Ayun, no, isa din yan. Kumbaga, nadidinig lang nila yung amo nila, kailangan kami ng 3 Pinoy. Siyempre yan, popo sa Facebook yan. Oo. Tapos yan, makakuha ang tao. Tapos, kung walang bayad, nasabihin lang, nirekomenda. Hinga ka ng 18, kailangan magbibigay ka sa kanya. Huwag, ang laki nun. Huwag kayo magbibigay ng pera sa tao. Kung maghanap kayo, marami naman. Kumbaga, natyagaan nyo nga eh. Kung talagang wala, hindi mag-uwian na kayo. Nakakasiksik lang kayo dito. Yan tayo. Kaya nga di ko mga play. Tulad yun, walang trabaho dahil sa dami nyo. Pero mo sa araw-araw, 200 nata, 300 Pilipino. Dami ano? Mas marami kasi yung pumapasok kaysa lumalabas, di ba? Palagay na natin may naher kada araw, sa 100, naher na isa. Dami ano? 2. Buti 100, pangharang din sa kalsada yun. Mag-uwi na kayo, parang awa nyo na. Tsaka ano ngayon, may mga modus ngayon yung mga agency, naririnig ko. Guys, mag-ingat kayo sa mga modus na after 3 months, di ba, nagbayad kayo ng malaki. Isa pa yan. Yan. Tulad yan, dito, bigyan ko kayo ng tip. Itong hotel dito malapit sa Ponte 16. Yan, may Jewish scam yan kasi may kasama ako sa Thailand, ganyan ginawa. Pagkatapos niya magbayad, tinanggal after 2 months. Hindi bayad na siya eh. Pag tinanggal ka pa naman, pag tinanggal ka, 2 days lang bibigay siya ng immigration 2 days, ganun. Tinanggal kasi nga, bagal daw kumilos, tinanggal yan, laging mali. O, hindi pala kang habol, terminate. O, nagbayad siya ng 22,000. Wala na yung 22,000 na. Tapos mag-ahir uli ng yan, another pera na naman. Tandaan niyo yan, yung hotel dito sa sa may malapit sa, dito sa may Ponte 16 yung bago ba yan dyan? Ay, bago yun. Yung hotel na, isa lang daw may-ari niyan. Yung bago dyan guys sa may tulay. Magkakapatid daw yan, yung taga-Rose Agency. Parang yung nakalagay. Just sa may Ponte 16 guys, sa may tulay, may bago dyan na gawa ng hotel. Dati, kung natanda mo yung moonwalker dito sa moonwalker dito sa sa may Dynasty. Ganyan yung style niyan. Mag-hire ng tao, magbabayad. Yung yan yata, yung agency, yung dito sa may McDo dati sa may Quiamo. Magbabayad, tapos tatanggalin na ng 2 buwan, natanggalin na. Di mag-hire na, magbabayad na naman. Ay, naku po. Buti nga, nagsara na yung moonwalker na yun eh. Parang yung ginagawa niyan, wala na, ang dami nilang pera niyan. Ang dami, kasi kasabot nila yung may-ari, kasabot nila yung agency. Ay, tingin ko sa mga ganyan na na yan, tingin ko rin sa mga... Number 1 yan. May kasabot na Pinoy yun. May kasabot na Pinoy. Number 1 yan. Mga restaurant, dishwasher. Ay, okay. Ganyan. Yun yung madali sila magtanggal eh. Restaurant at dishwasher. Yun ang mahirap dito eh. Kasi natututo na rin yung incheck, di ba? Dahil sa Pilipino. Kasi kakapera sila. Babayad nga naman ng 22,000. After 2 months, tatanggalin na. Mag-hire na naman sila ng bago. Ganun ang ganun. Di ba kasi dati wala namang placement yan? Dahil lang sa Pilipino daw. Dahil sa Pilipino yan. Kasi nalaman nila na yung mga Pilipino, magsasala ng kalabaw yan, tsaka lupa sa probinsya.
para lang magtrabaho dito. Yan. Yan ang mentality ng mga Pinoy. Kaya alam ng mga Inchik yan. Kaya ngayon, ang lalaki na, no? Ang laki ng placement. Ay, sobra. Ano naman sir yung masasabi mo sa mga nagbabalak mag-Macau? Na kayo mag-Macau. Na kayo pumunta rito, na kayo sumiksik. Mag-uwian na. Pag mayroon kayo 100,000, puhunan nyo na lang. Bili nyo ng motor, mag-angkas kayo. Business na lang, ano? Kaya nga eh. Business. Pwede, pag may kamag-anak kayo, try nyo dito. Pag naka-tatlong exit ka, wala ka naman ng pera, puro utang ka na, huwag ka na mag-Thailand. Marang awa nyo na, mag-uwian na kayo. Nakakasiksik lang kayo rito eh. Yan ba sinasabi ko eh. Hindi, real talk lang. Oh, real talk yan. Real talk lang. Based din naman Wala sa kang experience. So. Wala kang pera. Ano ba ginagawa mo rito? Pag may kamag-anak ka dito, 3. Kapatid Okay mo, lang nanay yan. mo. 2 kapatid mo, okay lang. Pero yung nangutang ka lang ng pamasahe. Yung wala talaga kamag-anak tapos mangungutang ka na naman, magta-Thailand ka, babalik ka. Mangungutang ka na, wala. Yung ginagawa mo sa buhay mo. Kailangan talaga pag pupunta ka ng Macau, mag-ipon May kamag-anak ka. Hindi, may pera ka, may kamag-anak. For example, yung mga cross country. Ganun. Yun, may pera, pwede. Pero yung mga nagbakasyon lang dito, nagpaiwan. Galing Pinas, ano? Galing Pinas. Nangutang. Nagpaiwan. Gustong sumubok. Pag naka-3 exit na, mag-isip kayo, kung magtatailan pa kayo, umuwi na lang kayo kasi kawawa yung inutangan nyo. Diba? Tapos tamad ka pa, ano? Tamad pa. Wala na. Kami na nasa lubong ko San Malo, nangingi ng sigarilyo. Puta, mukhang gutom na gutom. Sabi niya sa akin, yung para sumabay lang daw siya, nag-try siya mag-isa sa Hong Kong. Alang yan eh. Di ba no? Nag-try lang daw siya, wala daw siyang kakilala rito. Parang mamalimos pa nga eh. Sabi ko, uwi ka na lang pre. Sabi ko nakalusot sa ano yun, ano? Nakalusot sa Hong Kong. Nakalusot sa immigration sa Pinas. Galing ah. Ano kaya hindi na nadinig-dinig niya nga lang din, di ba? Okay daw do. Kumbaga pagka, isip-isip kayo, pero may pera naman kayo, may kamag-anak kayo dito, go! Di ba? Tama. Tsaka pag nandito na, magsipag talaga. Kayo, pag yung wala na talaga, puro utang na kayo. Hirap yan. Uwi na kayo, tapos Pinas na diretso. Mabayaran nyo, mabayaran nyo yung utang nyo. Yung pag-uwi niyang Pinas, wala na, di na makabalik yun dito kasi yung immigration, may trust issue na. Ayun, ganun talaga. Wala na yun. Pero mag-execute kayo, kawawa naman yung pamilya nung may iwan nyo, di ba? Puro utang na kayo. Tama naman. Real talk, di ba? Dapat talaga may budget talaga din. Budget. Pera number 1 dito, pera. Hindi katulad nung araw. Na kahit walang pera, kahit wala kang pera, wala kang babayaran dito. Kasi minsan, agency pa lalapit sa'yo. Magmamakaawa na magtrabaho sa amin. Ganun. Pero ngayon, marami na rin tao dito, no? Kaya nga marami nag-residente rito, di ba? Dati kasi, kangkungan lang daw dati to eh. Pero ngayon, laki, munlad na talaga, no? Macau. Dati, Macau lang, wala pang Taipa. Yung Taipa, daw yan, parang tumpok Highland lang na, tambakan ng mga water lily ka. Yeah. Kaya daw dati dito. Paano naman sir yung yung may advice mo yung mga sa mga nasa trabaho? For example, may trabaho ka, anong may advice mo sa pag nasa trabaho ka? Siyempre, yung mga bago yan, walang alam, first time sa trabaho dito sa ibang bansa, anong may advice mo? Lahat tayo nagsimula sa walang alam, di ba? Lahat tayo nag-umpisa sa wala tayong alam. Kaya huwag kayong yung porque matagal ka na, medyo ibubuli mo yung bagong okay naman mo, turuan mo. Diba? Hindi yung gamali, lalaglag mo. Kapwa mo Pinoy. Experience ko yan eh. Yan, experience yan. Diba? Yung alam nila na may alam ko na sa trabaho, masasapawan sila. Siyempre, parang pakitang gila sila sa hindi na maganda magtrabaho yun. Mas magaling pa ako dun. Sisiraan ka. Yung mahirap din sa pag may mga kasama kalahi natin. Siyempre, red flag ka na sa bisor. Gagawin ng bisor. Ano ko sa manager. Hanggang sa matanggal ka. Ngayon nangyari sa akin. Parang mainit yung mata sa'yo sa ng bisor. Tapos wala ka na mag-alam-alam. Wala kang alam lang na sisiraan ka pala. Yun ang mahirap guys. Mga crab mentality ng yun. Isa yan. Talangka. Kaya mag-ingat kayo guys yung mga bago dyan sa trabaho na talagang sunod na lang pakisama.
Yun lang, pagka may pondo kayo, yan, apply kayo, sige, pasa, ganyan. May pera kayo eh. Pag sabit lang kayo, pumunta kayo rito, Diyos ko. So, iniisipan nyo pa mag-Thailand, uwi na lang kayo. Problema. Problema kasi yan. Kasi uutang na naman kayo niya, uutang na naman. Parang sarang nagsusugal. Parang, ay, hindi, makakahanap na ako, magbalik ko. O, kung wala na naman, nakadala mo ex Thailand. Okay sana kung may kamag-anak talaga dito. Pero yan, kung may kamag-anak ka dito, okay lang, pa-exit-exit ka. Kasi yung kasama ko sa Thailand, na siyam na beses siya bumalik, may kamag-anak yun dito. Sa tatlo yung dalawang kapatid niya, tapos isa yung pinsan niya. Kaya tama yun. Pag may magsusupport sa'yo, why not? Kahit ilang beses ka bumalik ng Macau. Kasi may magsusupport sa'yo. Cross country, tulad galing ng mga Qatar, may pera yung mga yan, pwede. Kaya yung mga mag-cross country dyan, mag-ipon muna kayo bago pumunta ng Macau. Tsaka, huwag mong papa-scam, ha? Number 1 yan. Sayang. Scam. Huwag mo naniniwala agad-agad sa mga... Okay lang yan, yung mga nagpupusa, yung mga agent. Okay yan. Basta kayo magbibigay ng pera doon. Yung pinaka-agency na, doon kayo interviewin. Doon kami mismo magbibigay dapat. Doon kami mismo magbibigay. Hindi pwede sa tabi-tabi. Hindi pwede na, abot mo sa akin mamaya ha. Kasi tanggap ka na. Ay, naku, malabo yan. Hindi kayo papayag na hihinga kayo ng 2,000 muna. Kasi merong ganun. Na yun eh. Totoo. Huwag na, pagka ganun, huwag nyo nang kagatin. Marami naman dyan eh. Wala ka nang pera, tapos pipirahan ka pa. Kasi may iba yung agent na bigyan mo ng 1,000, 2,000 para set kita na interview. Ay, technique nyo. Meron yun, ganyan. Kaya makinig kayo. Marami yan dito. Hindi na kailangan nyo. Pagka may usapan naman kayo, pagka napasok ka, ganyan, bigyan mo na kahit mga 2,000. Yeah, pwede. Sabi mo kahit 4,000 kasi bukod pa yung ibabayad mo sa agency, di ba? Okay, alam ka naman hihingi pa siya ng 8,000, tigas naman ang mukha niya, di ba? Totoo yan. Merong ganong Pinoy dito na sobra-sobra na humingi. Pagka ganun ang alok sa inyo, huwag nyo nang kagatin. Isip-isip kayo. Minsan kasi yung agency 6,000 lang talaga. Dahil sa may agent, salary. May agent pinatungan ng mas malaki pa doon sa placement na hinihingi ng agency. Sabihin sa akin ibigay yung placement tapos ibibigay ko sa mo. Okay, papayag ng ganun. Ka magbabayad doon. Kaya doon na sa tanungin niyo yung agency na kung kanino dapat magbayad. Tama. Okay, hindi sasabihin ng Pinoy na sa akin ka na magbayad, ako na wag. Nakakagating yun. Delikidasyon, 50-50 yun. Kanya yung minsan nga, baka 30% lang sa agency. Tiks mo. Marami na kasi mga dito yan, mga sugarol. Kaya yung mga kapit sa patalim yung mga yan. Yung pinag-anuhan nila yung mga nag-apply dito, siyempre, lalo na yung paubos yung visa, Yun yung mga atat na magkatrabaho. Yung mga gustong-gusto ng mga scammer tapos na visa mo, bahala sa'yo. Yung 20 days na lang, ayun ako. Siyempre, pag tatailanin ka, pagdating Thailand, ubus na yung pera mo. Ubus na nila. Wala na yun. Kasi pag nag-Thailand ka, ang tagal mong makabalik. Ang buwan. Maraming nangyaring ganyan eh. Yung mga kasama ko sa Thailand dati, mga na-scam yun. Ganyan. 20, wala. Di ko alam kung balik na sa kanila yun. Kasi wala pa nga interview, hinihingan na sila ng hinihingan na sa placement. Di nila alam kung sinong employer nila, di nila alam kung anong agency. Mga Pinoy na sugarol. Sabi sa kanila, magbigay na kayo ng 20,000 kasi paubos ng visa para priority kayo. Daming ganyang Pinoy dito, walang kadala-dala. Nagpapadala pa rin sa ganyan. Kasi hindi naman... Kasi patapos na visa eh. Atat na atat mga kung Kawawa yung yung utangan nyo, kawawa yung pera na kamag-anak. Yun nga. Kaya guys, kahit sabihin natin paubos ng visa nyo, dapat yung utak nyo bukas pa rin. Kasi pag sarado na yan, scam na yan. Di ba? Nakasabay pa nga ako, yung resume niya isang paper bag. Alang hiyan yan. Kung maglaglag na 10. Sabi ko, pre, tatapon lang. Hindi, sir. Makukuha yan. Sige. Dami. Pero dati ako, nung pagdating ko ng Macau dito, 100 yung pinaprint ko. Mura lang naman dati yun. Dati kasing namin, yung akala natin nun. Mura lang naman yung plate. Pag marami yung nilagay, nung panahon namin yun. Pero ngayon, wala talaga. Dumidepende na kasi mangutang na rin yung mga agency. Dumidepende na rin sila sa mga agent eh. Yung mga contact na rin sila eh. Minsan kasi doon sila nagtatrabaho o kaya kakilala. Alam mo yun?
Diskarte talaga. Bihirang-bihira na yung nagda-dropbox. Mga dropbox na yun. Ano nila yung dropbox na yan eh. Marami naman silang kakilala na referral na, ganyan. O, diba? Oo. Yan nangyayari, mas marami na ngayon yung mga repair lang, ano? Repair yung mga dropbox, yung suntok na sabon yun. Parang ano yan, yung nagrarabol sa, ano. Kailangan talaga, tsambahan mo talaga, no? Matyaga ka talaga sa mga dropbox na yan. Siguro, pwede, yung kailangan nilang tao, kukuha sila ng isa, gano'n. Spot. Biro mo, sa 1,000 maguhulog doon, isa ka lang kukunin. Swerte mo yun. Swerte mo yung huli nagpasa. Ang dami, ano? Kaya mas maganda talaga huli. Oo. Yung mga huli nag-dropbox, mga hapon na, yung 1 minute na lang sasara na yung agency. Pag may biglang employer na kailangan. Yung magdala kayo ng malaking paper bag, yung nasa dropbox, kunin nyo lahat. Papel mo lang ilagay mo. Uy, totoo yan, may nangyari yan, ganyan. Oo. Yung kasama ko sa part-time dati, nagkwento. Yung kasama daw niya sa trabaho, yun yung ginawa. Kinuha niya, tapos yung lang, hapon pumunta, kinuha lahat yung laman. Wala namang CCTV din. Hapon kinuha yung mga resume, hapon siya pumunta sa Dropbox. Kanya tinapon. Tinapon niya lahat yung laman, tapos yung resume niya lang doon yung nilagay. Oo. Yun, tinawagan daw eh. Hindi ko, loko yun. Loko yun, kawawa naman yung iba na gulo. Nagpasa, di ba? Pero yun, yung mga mentality ng mga bago nag-apply dito na, ang galing na. Nila na, ganun kadali. Napakaswerte niya pag nagkatrabaho. Ang guys, based yung experience niya ngayon. Ngayon kasi naghanap siya ng trabaho. Tingnan mo ako sa dami niyo ngayon, natuloy ako, wala tuloy mahanap. Kaya na kasi kayo. 2024 ngayon, yun yung experience niya ngayon. Dami na talaga nag-a-apply ngayon. Kaya hindi siya makahanap pa siya sa dami nyo na daw ngayon. Dami, nagkakasalubong pa tayo. Yung mga grupo-grupo, ano? Oo. Ano bang may advice mo sa, ano bang mas maganda, magsulo o yung maraming kasama? Sulo, kasi pag nasita kayo ng pulis, patay kayo, tatanungin kayo kung saan kayo nakatira. Pag sinabing nakikitira kayo, yung pupuntahan ng pulis yun, lahat kayo huli. Kailangan dito, pag alam nyo ba, pag tourist dito kayo, naka-check-in kayo sa hotel. Dapat talaga naka-check-in sa hotel, ano? Dapat isa-isa, dalawa pwede. Pero pag marami, yun yung delikado. Pag nasita kayo ng pulis, natatanong nyo saan ka nakatira. Kailangan naka-check-in ka sa hotel. Yun ang policy dito ng Macau. Yan guys, dapat talaga mas maganda yung hindi kayo marami, yung 5. Yun, mahirap. Siyempre, kukunin yung passport mo, address, pupuntahan ngayon yan. Kung marami kayo doon, hindi good luck tapos sa inyo, puro pati landlord nyo, patay. Tama. Kasi guys, may bagong law na ngayon sa Macau na bawal na yung turista sa mga boarding house. Nakita ko, minsan 15 sila eh. 15. Mas marami dapat kunti lang yung sabay, di ba? Dapat kunti dalawa lang kayo, ganun. Mas maganda mag-apply ngayon guys, yung 2 lang kayo, di ba? Isang grupo. Mahirap yan. Kaya guys, kaya pwedeng magkakahiwalay kayo maglakad. Hindi yung sa kabila, nasa kabila. Hindi yung dikit-dikit, mahirap yun. Pag nadali kayo ng kukunin niyo yung passport nyo, address nyo, saan kayo nakatira, pupuntahan nyo. Kaya guys, mag-ingat yung mga bago dito ngayon sa Macau. Kaya ngayon, alam nyo na ganito yung gagawin nyo para alam nyo na hindi kayo magulat, di ba? At least mag-ingat kayo. Hindi yung wala. Mas maganda talaga yung alam, di ba? Kaysa walang alam. Diba? At least makakapag-ingat ka. Alam ko to. Kailangan distansya. Yung sa MGM. Hihinga na ng membership card yung mga buraot na Pilipino ron. Siyempre, nag-meriende. May membership card. Kasi yung... Wala kang membership, hindi ka nabibigyan ng pagkain. Yung kape pwede. Yung tsaka milk tea. Pwede. Pero yung pag tinapay, wala na. Ay, okay. Sige, sa matala mo, nahalata ng mga puro Pinoy yung kumukuha. Yung mga dito eh. Yung mga mandirigma natin dito eh. Mga mandirigma. Gutom. Hindi mo masisisi, di ba? Ay na, umuulan na. Yan guys, umuulan na. Naulan na kami. Ando tayo. Yan guys, yung dito sa Macau, yung kalakaran ngayon dito. Buti Kaya ngayon alam nyo na. Sinabi na ng natin yan. Update. Ito yung bagong kalakaran dito sa Macau. Kasi yung iba kong vlog is medyo matagal na yun. Ngayon, ito yung update. Kaya... Ingat yung ng grupo. Kasi pag nasita kayo ng polis, kunin yung passport nyo, saan kayo nakatira,
pupuntahan yun. Kung napuntahan kayo, good luck. Ay, naku po. Uwi kayo lahat. Matik yun, uwi yun. Lahat na nakatira doon. Tapos, bawal yun dito eh. Oh, yung gagawin niya guys ng mga taga-immigration is i-hold kayo niyan, hindi na kayo paano niyan, di ba? Hindi na kayo bibigyan ng visa niyan. I-hold kayo sa immigration, tapos hanggang di kayo bumibili ng ticket, nandun lang kayo sa immigration. Kayo, pauwi kayo doon. Uliin kayo lahat. Uwi yun, diretso. Kaya ingat talaga. Di ba? Ano pa ba yung ibibigay mong tips? Ako bigyan yung tip kasi wala akong pera eh. Ayan guys, yun lang muna yung bibigay nating paalala, mga tips o mga may part 2 pa guys, may part 2. May part 2. Next time, sa akin, may pabol ba? Pagka natanggap kayo, hindi expect na madali yung magiging trabaho. Yan, isa yan. Pagtiisan nyo kung ano yung magiging makukuha ng trabaho kasi mahirap talaga. Akala nyo madali pero hindi. Hindi yung may swerte ha, katulad mo. Swerte. Napagod lang napagod. Iba, bilad sa araw, di ba? Iba, naglilinis na yung burnal. Ay naku po, mahirap diba? Yun. Mahirap yun. Yun yung trabaho ng katrabaho ko dati. Nalilinis doon sila sa ang baho daw. Mababa ka doon, di ba? Oo. Kaya akala nyo na. Kaya taste lang talaga pag may natrabaho, tapos mahalin nyo. And mahalin nyo, yan, tulad ko. Hindi ko binatrabaho ko, wala trabaho. Ingat sa mga katrabaho din. Ayan, distansya lang, medyo lang. Then, baka yung temper nyo talagang habaan. Habaan. Pasensya talaga yun yung pinakana sa trabaho. Kasi pangkaraniwan kasi yan, lalo first time nyo, hindi ka nakakaintindi ng in-check. Ibubuli kayo na in-check. Pagalitan ka ng in-check niyan, pag pinagalitan ka, hindi ka nakakaintindi. Yun, siyempre, akala na yung in-check na tatanga-tanga ka. Siyempre, sabihin doon sa palitan mo na ito, tanggalin mo na ito. Ay, experience ko yan. Ay, baka may gusto ko shoutout. And, shoutout kay James, yung kasama ko sa Thailand. Ayan. Ano dyan? Sino pa? Tsaka si Mike, syempre. Ayan, si Mike. Sila si Mike, di ba? Oo. Shoutout kay Mike. Mike, baka naman. Wala akong trabaho ngayon. Ayan. Sino pa ba? Yun lang. Ayoko na shoutout ko. Sinusumpa ako. Ayan, thank you guys sa panunod. And ayan, salamat din sa kunting binigay na kaalaman. And dadagdagan natin yan next time. Ayan, thank you so much sir sa idea na binigay mo. And sana lahat may natutunan sa vlog na to. Ayan, salamat guys and see you next time. Thank you.